Purihin ang Diyos. Ano po? Palakapangan po nga natin ang malakas sa ating Panginoon. Malakas pa! Hindi mas pinihas sa ating Panginoon. Salamat, salamat. Welcome po kay Ma'am Susana Cebu. Ang mother po ng ating kapatid na si Kuya Marlon Cebu. Salamat po sa Panginoon. At siguro po napapansin niyo itong malaking puso. Ano po? Puso po yan. Na may bulak-bulak sa tabi. Na simbolo po ng Couples Fellowship mamaya. Palakpakan po natin ang architect niya, si Ernesto. At sabi ni pinag-reklamo, ang hirap daw gawin. Bulong ng bulong sa salamat sa kalakasan nila. At ngayon po, dadako na po tayo sa giving. Giving po, dadako na po tayo. At tayo po mag-pray. Panginoon, salamat po. Salamat una-una sa aming buhay ng bawat kapatiran. Salamat sa kapayapaan, karunungan at kalakasan na bigay mo sa amin. Sa kabila ng aming dinadanas ng mga pagsubok sa mundong ito, nariyan ka bilang aming kalakasan at aming kapayapaan ng pag-asa. Salamat sa iyo at lagi mo kami samahan sa araw at gabi hanggang sa aming pagtulog. Nanawa, maghari sa amin ang iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan at dagdagan mo po ang aming pasensya sa ating puso. Salamat po, Panginoon, at gabayan kami ng iyong banal na Espiritu at mamuhay kami lagi sa katotohanan. Sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Handa na po tayo na makinig ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Ano po? Tinatawagan ko na po si Pastor Jose Javier. Thank you, Lord Mayani. Hello, sir. Gandang mensahe na idadali ng Panginoon sa araw na ito. No? At ganda po natin ang ating mga puso isipan sa mga salita ng ating Panginoon. Yun po yung title ng ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ay ang Alpha at Omega, ang hari na buhay at naghahari. Yung context po natin ay makikita natin sa pahayag o kaya Revelation, Apocalypse, verse 1:8 hanggang 20. No, hindi ko natin babasahin lahat, pero meron tayong key verse na ating babasahin bago tayo magpatuloy. Yan po, sa verse 1, sa verse 8, chapter 1, verse 8, yan po yung ating pinaka-key verse. No? Sabi po dyan, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating.
No, tayo po ay manalangin. Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga ito. Patuloy po kami lumalapit sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba. At dalayan ko na patuloy na ikaw ang mangusap sa umaga ito. At tulungan mo po ang bawat sa amin na maunawaan po namin ang iyong mga salita. At sa ganon ay ito po ay aming maipamuhay, may sagawa, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming po salamat. Kayo po ang manguna sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po sa ating introduction, sa ating mabilisang introduction, sabi po dyan, yung aklat po daw ng Apokalipsis, yan po ay isinulat ni Apostol Juan habang siya ay nasa isla ng Patmos. No? Ito yung panahon ng pag-usig sa mga Kristiyano sa gitna ng takot at paghihirap. Ipinakita ng Diyos kay Juan ang isang makapangyarihang panghitain. No? Ito po yung ating introduction. At masasabi natin dyan na ang Apokalipsis po ay ito po hanggang verse 8 hanggang 20, makikita natin ang isang malinaw na larawan kung sino si Jesus. No, makikita po natin sa ating slide kung sino talaga si Jesus. Ang unang-una po natin makikita dyan, siya yung Alpha at Omega. Ano po yung Alpha at Omega? Siya yung simula at wakas. Pag sinabing Alpha, siya yung simula. Pag sinabing Omega, siya po yung wakas. At siya yung buhay na hari. No? Maraming haring lumilipas, hindi nananatiling hari. Sila lahat ay namamatay. Pero ito, kahit kailanman ay hindi namamatay. Kaya nga sinabi, siya yung Alpha at Omega. Di ba merong fraternity na ang pangalan ni Alpha Omega? Meron po ba? Meron, di ba? Nabubuhay ba yung founder nun? Nabubuhay ba yung founder nun? Bakit tinawag na Alpha Omega? Yung kanilang fraternity. Siguro yung mga susunod na leader, susunod pa mga founder, gano'n. Pero hindi nananatili yung founder na mamatay. Di ba? Pero ang ating pag-aaral ngayon, siya yung Panginoon ng Iglesia. At makikita ko natin dyan ang kanyang pagka-Diyos. Doon sa verse 8, no, makikita natin mga kapatid, na makikita ko natin dyan na maraming tao ang nabubuhay sa panahon ngayon na takot sa sakit, takot sa gulo ng mundo, takot doon sa hinaharap o takot doon sa kamatayan at walang kasiguruhan. Pero ngayon, oras na ito, gusto ko pong ipakilala sa inyo isang katotohanan na may haring naghahari. Merong Diyos na buhay na magpakailanman na hindi natalo at sinabi nga siya yung Alpha at Omega, ang makapangyarihan sa lahat. At hindi siya nagsabing, ako ay magiging makapangyarihan. Hindi niya sinabi gano'n, kundi ang sinabi niya, ako'y makapangyarihan. Ako'y makapangyarihan. Doon sa number 2, ang kanyang pagka-Diyos, ang sabi niya, yung kanyang pagka-Diyos, sabi, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Pag sinabing, ako Alpha at Omega, ang makapangyarihan sa lahat, ang salita niya, yung Alpha at Omega, ang una at huling letra ng alpabeto ng Grego o ng Greek. Yung salitang talaga na original na salin ng Biblia. No, pag sinabing gano'n. Siya yung Alpha at Omega, siya yung una at huling salita ng alpabetong Grego. Yung po yan. Ibig sabihin, siya yung simula ng lahat, siya yung wakas ng lahat, siya yung may kontrol sa kasaysayan, at siya ang walang hanggan at hindi limitado si Jesus sa panahon. Hindi, kung ba sa ano siya, yung kanina pinakata natin, siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Tama-tama, tugmad-tugmad sa kinakata natin. Isipin ninyo, ng isang libro, may unang pahina at huling pahina. No? Isipin niyo, ngunit may akda. Ang nakakalam ng libro yon ay yung
sumulat noon, alam niya kung ano yung katapusan at alam din niya yung ano ang simula. No, parang gano'n lang. Si Jesus yung may akda ng ating buhay, kaya tinawag siya ang Alpha at Omega. Siya lang ang nakakaalam ng buhay natin kung hanggang saan ang ating buhay. Ang sabi nga po, siya yung simula ng kasaysayan ng buong sangkatauhan at siya yung wakas ng kasaysayan at siya ay nasa pagitan at siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. No? At sabi nga po, mga kapatid, kung siya po yung simula at wakas, bakit ka matatakot? Diba? Bakit ka matatakot? Kung siya yung simula at wakas. Maraming Kristiyano ang naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang kanilang pwedeng hingan ng saklolo, pero hindi siya ginagawang Panginoon. Maraming mga tao tumatawag sa Diyos na iligtas kami, Lord help me, pero hindi sila o hindi siya ang Panginoon. Kaya meron silang faith, meron silang pananampalataya sa bibig, pero walang surrender ang puso. Hindi nakasurrender ang puso. Kaya nga kung siya yung Alpha at Omega ng ating buhay, siya ba yung sentro ng buhay mo? Siya ba yung sentro ng buhay mo? Kaya nga sabi sa number 3 na ating pagpatuloy, ang hari sa gitna ng paghihirap. Sabi ko dyan, ako si Juan, kapatid, ang inyong kapatid at kasama sa kapigatian at nagtiis ng naranasan ng mga ng kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakipag-isa kay Kristo. Itinapon ako sa isla ng Patmos at sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanan inihayag ni Jesus. Tandaan natin, si Juan ay nasa Patmos, no? Doon sa lugar, sa isla ng pagkakakulong. Ibig sabihin, yung dahil lang sa salita ng Diyos, ikinulong siya, dinala Diyos sa isang isla. At alam mo, hindi maganda yung lugar na yun. At kung sana hindi siya nasa revival rally, hindi po. Pero doon sa lugar na yun, ng paghihirap, doon nagpakita si Jesus sa kanya. Ang pagsunod kay Kristo, minsan, may kasamang paghihirap. May kasamang pagsubok. Ngunit kahit nagdurusa ka, kahit may pagsubok ka, ang sabi nga, naroon pa rin yung presensya ng Diyos. Hindi ka iiwan. Hindi ka pababayaan. Nandoon pa rin. Kaya, hindi hadlang yung problema sa presensya ng Diyos. No? Kung tayo lahat ay dumaranas sa problema, minsan, pinakamalalim na lugar, doon lumiliwanag at doon sumisinag ang liwanag. Pag naroon tayo na napakalalim na lugar na napakadilim, pero minsan doon po lumiliwanag. Kaya nga sabi diyan, ang kulungan mo ba ngayon ay yung bang tinatawag natin problema sa pamilya? Yung kulungan mo ba ngayon ay parang tinatawag natin karamdaman? Ang kulungan ba natin ngayon ay parang kabiguan ng lahat ng ating mga pangarap sa ating buhay? O kaya kasalanan na nakagapos yung kasalanan natin o nakagapos na tayo sa kasalanan na hindi natin maisurrender sa ating Panginoon? O kaya hindi tayo iniiwan ng Diyos kahit nararanasan natin yung mga ganan? Diba? Kaya nga sabi nga po, parang isang sundalo na nasa digmaan, pero alam ng commander na siya yung nagbabantay, siya yung nagpaplano, pero yung paghihirap ay hindi tanda na iniwan ka ng iyong commander. Nandiyan lang siya nagbabantay at nagpaplano para magtagumpay kung mananalo sila sa gera o hindi. No, parang ganoon lang siya. Doon sa verse 10, ang sabi, tuloy po natin, no? Sa verse 10, ang sabi doon, nung araw ng Panginoon, at habang ako'y nasa ilalim
ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ng isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi diyan, ang kahulugan lang naman diyan mga kapatid, sa gitna ng pag-iisa ni Juan doon sa isla ng Patmos, ay yung presensya ng Diyos na naranasan niya. Yung tunay na pagsamba ay hindi po nakadepende sa lugar. Kahit hindi nasa lugar ng paghihirap, nasa lugar ng hindi maganda yung paligid natin, ay pwede kang makaranas o pwede mong maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Parang may mga taong nakakulong ngayon, pero mas malaya pa doon sa mga hindi nakakulong. Ibig ko sabihin, yung mga taong nasa labas, minsan alipin ng kasalanan. Yung mga nakakulong physical, minsan sila pa rin nakakalaya sa kasalanan. Maraming mga tao na gano'n, na nakakilala sila sa Panginoon, na born again sa loob ng kulungan, kaya sila lumaya. Pero maraming mga tao ngayon, nasa labas ng kulungan, pero hindi lumalaya sa kasalanan. Mayroon ganun mga tao, di ba? Pero salamat sa Panginoon, lahat tayo nakalaya. Amen po ba? Lahat tayo nakalaya sa kasalanan. Kaya dito, ang tunay na kalayaan ay nasa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya sa verse 11, nasabi doon, ituloy natin, verse 11, at sabi niya, isulat mo ang iyong nakita, ipadala mo sa 7 iglesia. Ano yung 7 iglesia niyan? Ano yung 7 iglesia? Si Efeso, si Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. No, 7 iglesia, pero hindi natin pag-aaralan yan. Siguro sa susunod na panahon, pag-aaralan yan. Para sinabi niya dito, isulat mo ang iyong nakita, ipadala sa 7 iglesia o 7 simbahan. Ang kahulugan po dyan, yung mensahe. No, yung mensahe ay hindi lang para kay Juan. No, yung mensahe yan, hindi para kay Juan doon sa isla ng Patmos, na naroon siya sa lugar na yun, na ang mensahe ay para din sa mga iglesia na banggit dito. Para bagang sulat ng isang hari na ipinadala sa iba-ibang probinsya, no, iba-ibang lugar o probinsya, merong yung sulat na yun ay merong babala, merong pangako at merong pag-asa. No, isang warning, isang promise at isang hope. Parang ganun lang. Pero sabihin natin dito sa verse 12, ituloy natin. Sabi sa verse 12, hanggang 13, ang sabi dyan, lumingin ako upang tignan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadangit hanggang sako at may gintong pangikis sa kanyang dibdib. Ano ba sabi dito? Isang gaya ng anak ng tao na nakatayo sa gitna ng 7 ilawan. Ano ba yung 7 ilawan? No? Ibig sabihin, nasa gitna ng 7 ilawan, number 1, nasa gitna ng 7 ilawan, at ang 7 ilawan ay ito po'y kumakatawan sa 7 iglesia na nabanggit natin kanina. Yun ang 7 ilawan, yun ay 7 iglesia. Si Jesus yung nasa gitna ng kanyang iglesia. No? At ang sabi, hindi niya iniiwan yung iglesia. No? Yung 7 iglesia, binanggit natin kanina, hindi niya iniiwan yung iglesia, hindi niya iniiwan yung simbahan, at hindi niya iniiwan ang kanyang mga anak. Para magandang yan, yung parang isang ama na sa gitna ng kanyang anak na nagbabantay at nagmamasid. Katulad ng batang ito. Ano pangalan na Regina? Sa Regina? Ha? Yana. Si Yana, dahil ganun ang edad, binabantayan siya ng kanyang ama't ina. Hindi siya pwedeng lumayo sa kanyang paningin. Kasi pagka lumayo sa kanyang paningin, ay baka mahulog yan sa kung saan-saan. Di ba? Kaya hanggang batang yan, binabantayan. Ganun tayo sa paningin ng Panginoon. Binabantayan at hindi tayo iniiwan. No? Yan ang napakaganda sa ating Panginoon. Doon sa verse 14, ang sabi doon sa verse 14, ang sabi doon, ang sabi diyan, ang kanyang ulo at buhok
puti ng balibo ng tupa ng niyebe. At ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Ano bang ibig sabihin yan? Sabi, maputi ang buhok na parang apoy ang mata. Tapos, sa number 2, ang sabi, ay mga mata, no? Mga mata na parang apoy ang kahulugan. Ano po yung sabihin? Parang maputing buhok. Pagka maputi na ang buhok, sa kasabihan ng mga matanda, ano ibig sabihin daw doon? Ha? Putong ng karunungan. Maputing buhok, sa ibig sabihin, ang karunungan ng ating Panginoon ay walang hanggan. Amen? Ganon din yung mga malidad. Yung malapit na sister, nag-aalala ka si Sister Gemma, malapit na daw siya magsunod. Ang layo pa 3 taon pa parang bagang alalang-alala siya na dumating na 60. Huwag kang magpadali, darating tayo doon. Pag ikaw ay 60 na, ako naman ay 64. Praise God. At ngayon, sabi nga, walang maitatago kay Jesus. Nakikita niya ang lahat, mga kapatid. Hindi mo kayang itago ang puso mo sa Kanya. Nakikita niya yung lihim mong kasalanan. Nakikita niya yung tahimik mong luha. Nakikita niya yung nakatago mong galit. Nakikita niya yung lihim ng iyong compromise. Lahat nakikita niya. Kaya sinabi diyan, mga mata na parang apoy. Ibig sabihin, kapag dumating ang presensya ng Diyos, nalalagtad yung puso mo. Walang maitatago. No? Parang ano yan, yung X-ray machine. No? Di ba pag tayo po yung nag-X-ray machine, nakikita pati yung nasa loob. Nakikita pagka nabali yung buto, di ba, in-X-ray yan, kita mo doon na may bali palang buto. Yung pala na mayroong crack o nabali yung buto dahil in-X-ray. Alam niya yung laman ng puso natin. No? Wala tayo may tatago sa ating Panginoon. Sa verse 15, nasabi, kumikinang ang kanyang mga mata na parang tansong pinakintab at parang lumarga sa tubig ang kanyang tinig. Ano ba ibig sabihin niya? Sabi diyan, may mga paa na parang pinong tanso. Ito po ay simbolo ng katatagan at paghuhukom. Si Jesus yung matatag at makatawinan. No, parang hukom na hindi kayang bilhin ng pera. Parang hukom na hindi nadadala sa emosyon. Parang isang hukom na hindi mo kayang lagyan. No? Hindi mo kayang lagyan yung kanyang dignidad. Hindi mo kayang lagyan yung kanyang integrity sapagkat siya ay hukom na matuwid. Sa verse 16, sabi diyan, may hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila ay may talim at ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. No, ganun yung pangitain ni Juan nung makita niya ang Panginoong Jesus. Ang sabi, may 7 bituin sa kanyang kamay at may tabak na lumalabas sa kanyang bibig. May tabak sa kanyang bibig. Ano ba ang kahulugan niya? Ang sabi doon sa mga bituin, ito daw yung mga pinuno ng iglesia. Hawak niya at iningatan niya. No? Lahat ng mga leader, lahat ng mga pinuno ng iglesia, hinahawakan niya. At pag sinabing tabak, alam natin, salita ng Diyos. Makapangyarihan, ang kapangyarihan ni Kristo ay hindi lang sa kanyang kamay, kundi nasa bibig pa rin. Nasa bibig pa rin. No? At yan po yung sinasabi yan, lalo na yung nasa kanyang mga bibig. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. Naniniwala ba kayo doon na ang kanyang mga salita ay makapangyarihan, matalas? Hindi ito para sirain ka, hindi para ikaw ay wasakin, kundi para putulin yung kasalanan mo. Para tumigil ka na sa kasalanan mo. Mahalagang katotohanan po ito, mga kapatid. Minsan nasasaktan tayo sa preaching, minsan
akala natin pinatatamaan tayo ng pastor, pero ang salita ng Diyos minsan ay pinatamaan tayo ng diretsyo sa ating mga puso. Sapagkat nagsasalita, ibig sabihin, nagsasalita sa iyo ang Panginoon. Hindi dahil galit sa iyo ang Diyos, kundi alam niya kung ano nangyayari sa puso mo. At kaya sinasabi ng Diyos yun, mahal ka niya. No? Hindi ka entertain ng Panginoon. Kundi, hindi tayo tinatamaan ng salita ng Diyos, baka hindi ka na rin hinahayaan na baguhin ng Panginoon. O baguhin, o ikaw magdidesisyon kung babaguhin mo ang iyong buhay. Kaya nga, sabi nga, tabak ng Diyos. Ito yung pumuputol ng kasinungalingan natin. Tabak ng Diyos na naglalantad ng katotohanan, nag-aalis ng hindi kalugod-lugod sa ating mga buhay. Parang espada yan, na isang mahusay na manggagamot, masakit yung hiwa, pero may layuning magpagaling. Parang ganun lang po yan mga kapatid. Ang salita ng Diyos, hindi lang weapon, kundi ito ay tumpak at may layunin na iligtas ang ating mga buhay. Ang tanong nga, kapag tinamaan ka ba ng salita ng Diyos, aray ba? Pinapangkinggan mo ba ito pag tinamaan ka ng Diyos? O kaya iniiwasan mo? Kaya maraming Kristiyano hindi nagbabasa ng Biblia eh. Takot silang malaman kung ano yung kasalanan nila. Maraming Kristiyano ayaw magbasa ng Biblia dahil nakikita nila yung kasalanan nila doon sa binabasa nila. Ang Biblia ay para itong salamin. Nakikita natin kung ano itsura natin. Kaya, ang sabi nga, mas mabuting masugatan ka ng katotohanan kaysa aliwin ka ng kasinungalingan. Sabi sa verse 17, pagkakita ko sa kanya, parang akong patay na bumaksak, ang sabi ni Juan. No? Yung kanyang reaction. No? Doon sa reaction ni Juan. Sa verse 17, pagkakita ko sa kanya, parang akong patay na bumaksak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at wakas. Ang sinabi diyan, ang reaction ni Juan, natumba ako na parang patay, nabuhal ako na parang patay. Ano ba ang hulugan ito? Kasi po, pagka nakikita mo natin na sa sesya ng Panginoon, hindi ka magiging mayabang. Ikaw ay magpapakumbaba. Hindi ka magiging proud sa iyong sarili sa pag nakita mo ang presensya ng Panginoon. Hindi ka tatayo para ipakita sa sarili mo na ikaw ay magaling. Hindi ka tatayo para ipakita ang sarili mo, ikaw talaga ay luluhod sa kanyang kaliwalatian. At dahil makikita mo kung gaano siya makapangyarihan sa lahat, at kung gaano siya kabanal, at kung gaano tayo kaliit sa kanyang harapan, pag nakita mo ang kanyang presensya. Kung maranasan mo ang kanyang presensya, hindi basta mapapagaan ang loob mo. Ito ay magpapabaksak ng pride mo pag nakita mo ang kanyang presensya. Ganun nangyayari sa Juan. Napaluhod yung puso niya. Napaluhod ang puso niya. Yung makita niya ang Panginoon. Kasi para siyang natumba, para siyang nabuwal na bumaksak. Parang, parang mga taong nasinagan ng araw. Di ba, pag tayo ay nasisinagan ng araw, tayo ay umiiwas. No? Pag nasisilaw tayo ng liwanag, di ba, hindi tayo makatagal sa liwanag kapag gusto natin magtago at ayaw natin masilawan. Kaya, ganun-ganun po ang nangyari kay Juan. Yung kaluwalhatian ng Diyos, yung bigat ng kaluwalhatian ng Diyos, napapikit na lang siya, napanulat niya, at siya po ay hindi naging proud sa kanya sarili. Nagpakumbaba siya. At sabi sa Biblia, at sabi sa talatang binasa natin, hindi lang siya bumagsak, kundi ang sabi, hinipo siya ni Jesus. No? Sabi, pagkatapos, hinipo siya ni Jesus, pagkatapos, yung biyaya, yung haplos ng biyaya ng Panginoon. Pagkatapos napayupo siya, may salitang pag-asa ang naranasan niya. Kaya nga sabi, huwag kang matakot. Sabi, huwag kang matakot. Tayo po ba? May takot tayo sa Diyos? May takot pa tayo sa Diyos?
O kaya nasanay na kaya tayo sa kanyang pangalan, o narinig natin, binabanggit, pero hindi naman natin ginagala. Alam niyo, pagka noong Old Testament, pagka nabanggit yung Yahweh, pag nabanggit yung Lord God, Almighty God, nanginginig sa takot ang mga tao. Kaya nga sabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nangyayari ko yan. Alam mo yung isang video, viral video, na sinatula niya ang pangalan ng Panginoon. Hindi na siya nakapagsalita. Yung nag-rap, hindi na siya nakapagsalita. Kaya huwag natin babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Kaya kung tunay yung ating pagsamba sa Kanya, sa paggalang natin sa ating Panginoon, kung tunay kang nananampalataya sa Kanya, kailangan marunong kang magpakumbaba. No? At doon sa verse 18, nasabi doon sa verse 18, sabi, natumba ako na parang patay, nabuhol ako na parang patay. Yan po, nabanggit natin kanina yan. Sa 18 po, sabi, sa verse 18, ang sabi po dyan, at nabubuhay naman ako, ngunit tingnan mo, ako ay buhay ngayon at nananatiling buhay magpakailaman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Yan, binanggit natin, no? At medyo nilagyan ko nilang ng dilaw, no? Nabuhay, na namatay, ako'y buhay, nananatiling buhay magpakailaman, aking kapangyarihan at ang kamatayan. Makita ko natin dyan, hawak ko ang susi. Para sinabi niya dyan, hawak ko ang susi at kamatayan. Kaya mga kapatid, ito yung pinakamakapangyarihan na bahagi ng verse ng hanggang verse 8 hanggang 20. No, sapagkat ipinakita kasi dyan, yung pinakamakapangyarihang bahagi na si Jesus ay namatay. Pagkatapos na siya namatay, inilibing. Pagkatapos siya inilibing, nabuhay muli. Sinong tao ang namatay, inilibing, nabuhay muli? Wala. No? As Isaiah ng mundo, wala ka na balitaan na nabuhay na muli. Pero, ngayon, siya yung may hawak ng susi ng buhay at kamatayan. Makita natin, ibig sabihin niya, hindi wakas ang kamatayan, hindi panalo ang impyerno, hindi final ang kasalanan. Ibig sabihin, dahil kung si Jesus ang may hawak ng susi, siya ang may huling salita. No? Siya ang may huling salita. Si Jesus yung nabubuhay mula sa mga patay, siya yung mga pangyarihan sa buhay kamatayan. Ito yung nagbayad-bayad ng tulog kasi nasabi ng Panginoon. No, kung siya may hawak ng susi, bakit nakakulong ko pa rin? Bakit nakakulong ka pa rin? No, bakit nakakulong ko pa rin? Minsan, ganito nangyayari. Hawak na nga ni Jesus ang susi. Buhay kamatayan, pero bakit nakakulong ka pa rin? Minsan, maraming mga Kristiyano na nakakulong pa rin sa galit. No, sa galit, nakakulong ka pa rin. Hindi makalaya. Minsan, nakakulong ka pa rin sa bisyo. Hindi makalaya, hindi matanggal yung sigarilyo, hindi matanggal yung pag-inom ng alak, hindi matanggal yung mga bagay na kinabumalingan ng pagnanasa ng laman at lihim ng kasalanan. Bakit hindi ka makalaya dito? At sabi, yung mga nakaraan na pagkakamali, bakit hindi ka makalaya? No? Kung si Jesus ang susi, ay dapat ikaw ay nakakalaya na sa mayan. At dapat nakakalaya ka na sa takot. No? Lahat dapat nakakalaya ka na. Sapagkat ang problema, hindi yung kapangyarihan niya. No? Hindi kapangyarihan ng problema. Ang problema minsan, ayaw natin lumaya. Yun ang problema, ayaw natin lumaya. Kaya nga, sabi nga po, may susi. Pagka may susi, na ang pinto, ikaw,
Kung ikaw ay ayaw lumabas, may susi na nga pero ayaw mo naman lumabas. Minsan, hindi ka preso ng impyerno, kundi preso ka ng sarili mong desisyon. Minsan, binubuksan lang niya yung kulungan, lalabas ka na lang, ayaw mong lumabas. Parang, parang kulungan niya na ikaw ang may hawak ng susi, siya yung may control kung sino yung papasok, kung sino yung lalabas. Kung totoong buhay si Jesus sa buhay mo, makakalaya ka sa mga ganun. Amen? Kung totoong buhay ang Panginoon sa atin, anong isang bagay na kailangan mong sumo ngayon? Yung mga bagay na nabanggit dyan. Handa ka ba lumaya? Amen? Kung handa ka na lumaya, gawin mo. Sa ating pinaka tapos na verse, revival for heart check. No? I-check po natin ang puso natin. Doon sa verse 19 hanggang 20. Sabi po dyan, kaya isulat mo ang iyong nakita, nangyari ngayon, at mangyayari pa pagkatapos ito. Ito ang kahulugan ng 7 ilawang ginto at 7 bituin hawak mo. Ang 7 ilawang ginto at ang 7 iglesia at ang 7 bituin ay ang anghel na 7 iglesia. Yan ang sabi dyan, no? Ano ba ang kahulugan niya? Isulat mo ang iyong nakita, ang nangyari ngayon at nangyayari pa pagkatapos nito. Yun ang inuutos ng ating Panginoon kay Juan. Ano po yan? May 3 dimension. No? May 3 dimension. Sabi niyan, may 3 dimension. Ano yun? May 3 dimension ng panahon. Una, isulat mong malinaw, may layunin at may direksyon. Yan ang pinapahayag ng ating Panginoon kay Juan. Ang una, sabi, nakita mo. Ibig sabihin yung past. Number 2, ang nangyayari ngayon. Present, ngayon. At mangyayari pa, future. Yun nakita niya. Ibig sabihin, kontrolado ng Diyos ang kahapon, ngayon, at bukas. Amen? Walang chapter ng buhay at kasaysayan na wala siya. Tandaan natin yun. Saan man ang sitwasyon mo ngayon, estudyante ka man, empleyado ka man, nagtatrabaho ka man sa pabrika, ano man ang ginagawa mo, nasa bahay ka man, o nasa school ka man, kasama mo ang Panginoon. Walang chapter ng buhay mo na hindi mo kasama ang Panginoon. Kaya nga sabi dito, sa number 1, sabi dito sa number 1, may plano ang Diyos sa hinaharap. Alam ng Diyos kung ano yung hinaharap mo. Alam ng Diyos kung hanggang saan ang haba ng buhay mo. Kaya kung nakikita mo yung haba ng buhay mo ngayon, kailangan ayusin mo na, kailangan gumawa ka na ng legacy ng iyong buhay para pag ikaw ay kinuha na ng Panginoon, merong maalala ang mga tao sa iyo. Ay paano mo yung legacy mo? Ay paano mo ang legacy mo ay chismosa ka? Si Mang Endang, yung chismosa. Yun ang naalala. Si Mang Edong, yung lagi mong utang. Ay kung yun ang naalala, parang nakakaya, no? Kaya dito makikita mo natin, may plano ng Diyos na hinahanap. Kaya hindi random o hindi prophecy, hindi aksidente yung nangyayari sa mundo. Alam niya yan, hindi random ang history. Meron siyang divine direction na pinasusulat kay Juan. May kamay na Diyos sa likod ng mga nangyayari sa bawat buhay natin. No? Sa tingin mo magulo, parang magulo, pero alam mo natin, may nagsusulat, may nagdidikta, at may nagtatakda ng ating mga buhay. Yan po. No? At sa pangalawa po, sabi, ang kasaysayan ay papunta sa kanyang layunin. Ang lagi ganun. Walang history na hindi papunta sa ating Panginoon.
Kaya ang history hindi paikot-ikot, no? Alam ba yung paikot-ikot? Yung lang, hindi. Kundi ang sinasabi ito, mas malinaw na direksyon, papunta kay Kristo ang sinasabi dito sa ating verse na pinag-aaralan. Kaya hindi lang tala o tala ng ibe, ng kasaysayan, ito'y kwento ng pagtupad ng layunin ng Diyos sa sinasabi dyan. Kahit sabihin natin magulo, no? Parang sinasabi ng magulo sa mata ng tao, maayos naman ang plano ng Diyos. Ang sabi pa? Ano pa ang sabi? 7 ilawang ginto ang sinasabi dito sa verse. Pag sinabi 7 ilawang ginto, ang 7 iglesia, yung kanyang bayan. Pag sinabi rin na 7 bituin, yan ang sinasabi, mga anghel, mensahero ng mga iglesia, ito yung mga pinangangalagaan ng Diyos. Ibig sabihin, nasa gitna si Kristo ng kanyang iglesia, hawak niya ang mga leader. Hawak niya yung mga tagapanguna. Hawak niya ang lahat ng mga namumuna sa iglesia. Nakita niya ang kalagayan ng bawat iglesia noon, ngayon, at hanggang sa wakas. Alam niya yan. At napakagandang pag-aralan yung 7 iglesia na yan. No? Kaya mahalagang paalala ito, mga kapatid. Tandaan natin, ang Revelation, ang book ng pahayag o book ng Apocalypse, hindi ito libro ng pananakot. Kasi makikita niyo talaga sa libro ng Revelation ay nandun talaga kung anong mangyayari sa future, sa darating. No? Kaya dito ay hindi ito iglesia na para takutin ang isang iglesia. Ito, siya po may hawak ng panahon. Hawak niya ang ating kinabukasan. At ang kailangan natin, patibayin natin ang ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Kanya. Sa dulo ng lahat ng bagay na yan, ang Diyos pa rin ang nag-ahari sa buhay natin. Ang tanong, kung ang Diyos ang may control ng past, o kaya present o future mo, kanino mo ipagkakatiwala ang buhay mo ngayon? Kanino mo ipagkakatiwala? Kung hawak ng Diyos ang past o present, bakit tayo matatakot? No? Bakit tayo matatakot? Parang ano lang yan? Parang parang architect, parang isang engineer yan o kaya isang merong blueprint. No? Merong blueprint sa isang gusali. Katulad ito, may blueprint ito. Di ba? Tama po, Masal? May blueprint ito. Itong building na ito. Habang nagtatayo pa lang, lalo na yung sa taas, no? Kung pag kayo pupunta sa taas, kung pupunta kayo sa taas, no? Kung pagmamasdan nyo, may bakal, may semento, may kalat, no? Pero, alam nung engineer, alam niya yung final design nung building na ito, nung second floor. Ganon din ang Diyos, no? Magulo ang mundo, maaring magulo ang buhay mo ngayon, maaring hawak mo ang blueprint, pero kung meron kang blueprint, bakit ka nagmamadali? Alam mo pala alam ng Diyos kung ano yung magiging design ng iyong buhay, ng iyong plano. Ang iyong plano, alam niya. Hawak niya ang bituin, hawak niya ang bukas mo. No? Kaya yun, ang buhay mo ay hindi po aksidente, bahagi ito ng blueprint ng langit para sa iyo. Isang pangako ng ating Panginoon. Sa ating panghuli, ang sabi dyan, yan ang sinasabi natin dyan, si Jesus, ang Alpha at Omega, ang simula at wakas, makapangyarihan sa lahat, nasa gitna ng iglesia, at nakikita ang lahat, may hawak ng susi ng kamatayan. Kaya kung kayo po'y nagtitiwala na siya ang may hawak ng susi, hindi siya ordinaryong leader, hindi siya option lamang, siya po yung hari ng lahat. Siya po yung hari ng lahat. Kaya ang tanong, siya ba ang hari ng buhay mo? Siya ba yung hari ng buhay mo ngayon? Hindi yung ministry mo,
Hindi yung Facebook mo, hindi yung attendance mo, kung ilan, perfect attendance ka na dito sa church, hindi po, kundi yung puso mo. Naghahari ba ang Diyos sa puso mo ngayon? Hindi pwedeng maging aktibo ka lang sa simbahan pero malayo ang puso mo. Katulad ng aming pinag-aralan kagabi sa music ministry. May ministry ka pero wala ka namang intimacy. Maari kang may titulo ka pero wala ka namang tunay na pagsuko. O kaya marunong kang mag-preach pero hindi ka naman marunong umiyak sa presensya ng Panginoon. Maaaring marami kang nakakita sa iyo pero hindi ka naman kilala ng Diyos sa present o sa secret place o doon sa inyong indoor o kaya doon sa inyong personal devotion. Maraming ganon. Kaya nga hindi hinahanap ni Jesus yung perfecto. Ang hinahanap ng Diyos kung ikaw ay maging totoo. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Hindi niya gusto hawakan lang ang ginagawa mo. Gusto niya yung puso mo. Yung puso niyo. No, hindi niya gusto yung minahawakan lang natin. No? Kaya yun po, kung ikaw man ay nanlalabig, kung ikaw ay may lihim na kasalanan, natatakot sa hinaharap, nalayo sa Diyos, pagod na sa pagtatago, ang gagawin mo lang, ngumingiti sa labas pero wasak sa loob. Ang gagawin mo lang, lumapit ka kay Jesus. Ito mga bagay din natin. Kung ikaw yan, tandaan natin, kung ikaw yan, hindi ka tinatawagan para hatulan, tinawag ka niya para pabalikin ka niya. Hindi po niya tayo hinahanap para ipahiya. Hinahanap niya tayo para tayo ay yakap. Tandaan natin. Hindi na tayo sinusundan para tayo ay parusahan, kundi sinusundan tayo para iligtas. Kung nararanasan mo yan, yung mga bagay na yan, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi nais ng Diyos na ikay manatili sa ganung kalagayan. No? Hindi nais ng Diyos na ikay manatili sa kanyang kalagayan. Ganun yung nararanasan mo. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay mababasa lang po natin dyan. Isulat po ninyo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yan po yung pinakamagandang sinasabi ng Panginoon sa mga taong nahihirapan, sa mga taong nakatago o hindi makalaya sa kasalanan. Yan po ang Diyos na hindi naghihintay na bumalik ka o bumalik ka muna. Ang Diyos ay naghihintay lang na ikaw ay bumalik tayo sa Kanya. Ang prodigal son, hindi po niya pinagalitan, kundi niyakap niya pagbalik yung prodigal son. Ang nawalang tupa, hindi niya pinalo, kundi binuhan pa niya. No? Anong dahilan kung bakit hindi ka makalapit sa Panginoon? Maaaring meron kang pride, maaaring hiya dahil takot, paulit-ulit na kasalanan, pero mas malaki ang biyaya ng Panginoon kaysa sa kasalanan. Kumbaga sa kung sinlaki o ang kasalanan mo yung sinlaki ng barko o ng isang malaking barko, pero ang kapatawaran ng Panginoon ay sinlawak ng dagat. Mas malaki po yung biyaya ng Diyos sa ating pagtatapos, sa ating conclusion. Ang sabi dyan, siya ay ang Alpha, siya ang simula, siya ang lahat, siya ang Omega, siya ang magsalita, ang buhay na hari, hindi patay, hindi tahimik, hindi natalo, hindi siya naepektuhan ng inflation, hindi siya napapahala sa eleksyon, hindi siya natataranta sa krisis. Si Jesus pa rin ang nakaupo sa trono. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Wala po tayong grouping ngayon at tayo po ay manalangin. Ipigil po natin ang ating mga mata at tayo po ay manalangin at hindingin natin sa ating napag-aralan ay
isuko natin kung ano man ang dapat natin isuko sa Panginoon. Hingin natin ang tawad sa Panginoon ang mga bagay na nakakulong pa tayo, hindi makalaya. Panginoon, sa gitna ng magulong mundo ito, Ikaw ang aming katatagan, Ikaw ang aming pag-asa, sa gitna ng takot, Ikaw ang aming kapayapaan, Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang alpha ng aming simula at omega ng aming katapusan, Panginoon. Ano man ang nangyayari bukas, ligtas kami, O Diyos. Panginoon, napapagod man kami sa pagtatago, napagod na kami sa paglayo, hindi namin kaya ayusin ang aming sarili. Panginoon, ibalik mo kami sa puso mo, Panginoon. Ibalik mo po kami, Panginoon, sa iyo. Ikaw po muli ang maging hari ng aming mga puso, Panginoon. Ito po ay aming panalangin sa umagang ito. Tulungan po niyo kami, Panginoon. At nawa, Ikaw ang maghari ngayon at magpakailanman, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.